Hindi lang mga kalsada, pati pala bahagi ng NAIA binaha kagabi. Dahilan upang madelay ang ilang flight. May paliwanag sa akin ng DPWH na kinontra naman ng MMDA. Mabilis na bumaha sa 23 lugar sa Metro Manila kagabi dahil sa malakas na ulan. Nawala naman ang mga baha kinalaunan. Pero hindi sumabay sa paghupa nito ang pagkawala ng traffic. Ang mga kalsada, lalo ang EDSA, muling namula. Maraming commuter ang stranded. At kahit hating gabi na, marami pa rin commuters sa ilang kalsada. At mala rush hour ang agawan sa sasakyan. Tulad na lang na isang ginang na 3 oras daw naghintay ng masasakyan. Hirap na hirap. Kanina pa kami ditong 8. We live in the office for almost 8 o'clock. Tapos anong oras na? Yan. Ang Malacanang pangunawang hiling sa publiko. Naiintindihan naman daw nito ang dinanas nilang perwisyo. Bukod sa mga kalsada, pati biyahe ng MRT sa bandang Magallanes na apektuhan ng ulan kagabi, kaya natigil pansamantala. Pati ramp ng NAIA Terminal 4 binaha, kaya 4 na flight ang naantala. Madaling araw na bago nakalapag sa paliparan ang 2 eroplano at nakalipad ang 2 iba pa. Ang baha dahil daw sa pag-apaw ng tubig sa Parañaque River. Aalamin din kung may kinalaman sa pagbaha ang ipinapagawang NAIA Expressway 2 sa gilid ng airport, lalo't 2 poste nito ang nasa kanal. We have to check first with ano ba naging usapan ng airport with the expressway contractor as to paano ba yung gagawin na drainage system na yan. Sabi ng DMCI, isa lang sila sa 2 contractor at wala raw silang nakabinbing trabaho sa tapat ng NAIA Terminal 4 na posibleng magdulot ng baha. Paglilinaw ng DPWH, pag-apaw ng Maricaban Creek sa Magallanes ang dahilan ng baha. Medyo na-delay yung pagbubukas ng mga pumping station, and on top of that, of the 8 pumps, only 4 were operational. Ang report sa akin na sira o being rehabilitated yung remaining 4. Itinanggi naman ng MMDA na nahuli sila sa pagbukas ng pumping stations. Nagkaaberya lang daw ang generator set sa pumping station sa Tripa de Galina sa Pasay na posibleng dahilan kung bakit di gumana lahat ng pump.